Welcome back sa Ching's Kitchen. So ngayong araw, gagawa naman tayo ng pang medianoche. Gagawa tayo ng embutido na panghanda at pwede rin pang negosyo. So simulan na natin. Meron tayong 1 kilong giniling na baboy. So kung bibili kayo ng giniling na baboy pang embutido, piliin nyo yung medyo may taba. Siguro mga 30% yung fat. Then next natin gagawin, prepare lang natin yung mga ingredients. Bali, ito yung ingredients na gagamitin natin. Carrots, sibuyas, celery, bell pepper, at saka bawang. Bali, prepare lang natin lahat, tapos gagamit tayo ng food chopper. So, bali wrap chop lang siya kasi gagamit naman tayo ng food processor. Then, sibuyas. Saka yung celery. Tapos itong bell pepper. Bali, pinagsabay ko na yung carrots tsaka yung bell pepper. Tapos mamaya susunod naman yung ibang ingredients. Bali, ganitong kalalaki, okay na to. Hindi naman kailangan sobrang pino. So, ilalagay lang natin. So, next naman yung bawang, sibuyas, tsaka yung celery. So, imimix lang natin lahat. Tatanggalin ko lang tong food processor, di na natin to kailangan. Yeah. Tapos, susunod natin ilalagay, pasas. Pero maraming taong ayaw ng pasas. Kung ayaw nyo, pwede nyo namang i-skip to. Pagkatapos, maglalagay tayo ng konting breadcrumbs. Itong breadcrumbs yung magiging binder niya. So, kung wala naman kayong breadcrumbs, pwede kayong gumamit ng tinapay, yung tasty. Okay din naman yun. Then, pickled relish. Katapos, maglalagay din tayo ng cheese. So, i-grate lang natin. Then, gagamit din tayo ng itlog. So, 3 itlog yung gagamitin natin. So, sa separate container ko siya kinakrak kasi baka sira yung itlog. Maihalo agad dito, sayang naman. So, kapag okay na lahat ng itlog, pwede na nating ilagay. Then, titimplahan natin siya ng asin at saka ng black pepper. Tapos, maglalagay din tayo ng konting asukal pambalansi ng lasa. Pagkatapos, imimix natin hanggang maging well combined. So, kapag well combined na siya, titikman muna natin. So, magpiprito tayo ng konting portion para malaman natin kung enough na lahat ng seasoning. So, ang gagawin lang natin, papainit lang tayo ng mantika, tapos kukuha tayo ng konti. Tapos, piprituhin natin. Bali, kapag fully cook na siya, pwede na nating tikman. Bali, palamigin lang natin konti. So, okay na yung lasa. So, ang gagawin natin, pwede na nating ibalot.
Pero kung hindi pa okay, kayo nang bahala mag-adjust ng seasoning na nilagay nyo. Kung kulang sa alat, paminta, or asukal, bahala na kayo. Then, magbibilot na tayo. Sa pagbabalot, so kukuha lang tayo ng ganito kahabang foil. So, kada isang piraso. Siguro itong 1 kilo, makakagawa siya ng mga 10 piraso. Sa pagbibilot naman, kukuha lang tayo ng margarine. I-spread lang natin yung margarine sa foil. So kaya natin to ginagawa para hindi dumikit yung embutido doon sa aluminum foil. Kung wala naman kayong margarine, pwede kayong gumamit ng cooking oil. So spread nyo lang na ganito. So bahala na kayo kung anong size ng embutido yung gusto nyo. Pero kung ibebenta nyo naman, pwede kayong gumamit ng weighing scale o kaya measuring cup. So sa pagbilot, iro-roll nyo lang ng gently. Yan. Pe-press nyo para mag-form ng log. Then, i-roll nyo lang. Tapos, pagdating sa dulo, titwist nyo lang yung dulo. Yan. So, gently lang yung pag-twist kasi baka masira yung foil. So, meron na tayong nagawang isa. So, ibabalot ko lang to lahat, then i-steam na natin pagkatapos. So, pagkayari natin siyang mabilot, nakagawa tayo ng 9 na piraso. Pero kung gagawin nyo itong pambenta, pwede kayong maglagay sa gitna ng slice na hotdog, tsaka ng hard-boiled egg. So, ito naman, since pambahay lang, okay na to. Then, i-steam na natin. So, i-arrange lang natin siya sa steamer. Pagkatapos, i-steam lang natin siya ng 45 minutes hanggang sa 1 oras. So, sa pag-steam pala, ang kailangan, bago kayo mag-timer, kailangan kumukulo yung tubig. Okay? Bali, meron na tayo ditong kumukulong tubig. So, i-steam lang natin siya sa mahinang apoy. Balikan natin to pagkayari ng 1 oras. So, pagkalipas ng 1 oras, i-check natin kung luto na yung mga embutido. Ang ginagawa ko para ma-check, kukuha lang ako ng barbecue stick. Tapos, tutusukin natin. So, kapag lumabas na siyang clear, ibig sabihin, luto na yung embutido. So, hanguin lang natin to, then palamigin, tapos mamaya, slicein natin. Kapag medyo malamig na siya, ipe-plating na natin to. Kapag malamig na yung mga embutido, pwede na natin siyang i-slicein. At ready na ang ating homemade embutido. So, isa-serve lang natin siya na ganito, kapartner ang banana ketchup. At the same time, pwede rin natin itong ipanghanda ngayong paparating na medianoche. At pwede rin natin gawing hanap buhay o maliit na negosyo. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na to at may natutunan kayo, kita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.